So, welcome everyone sa gawain po ng Panginoon today sa ating kalagitnaan. Dumako na po tayo sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos. Susundan po natin ang atin pong theme for this month of August, which is redemptional ministry or being a redemptional church. Sinimulan po natin to last Sunday and this will be part 2 ng atin pong series sa theme po ng atin pong iglesia. I would like to invite you to open with me in 1 Corinthians 11 verses 18 to 27. Pangunahan ko pong pagbasa sa Tagalog, Unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 18. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyan. Talaga namang magkakaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin yon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay decided na in this place na pinagdalan po sa atin ng Panginoon ay patuloy po at higit pa na mapaglingkuran natin ang ating Panginoon sa kanyang pagkakatawag sa atin, sa kanyang mga layunin, plano at nais na maipagawa sa bawat isa po sa atin bilang iglesia ng ating Panginoon. That is why in the past weeks ay minabuti po natin, thank God for His grace, that we were able to intensify our midweek services, our Sunday services, our ministries, as well as other activities po natin, man din sa iba't iba natin naging mga pangangailangan, naging mabuti po ang Panginoon sa atin. And last Sunday, if you can still remember, I've shared with you, we discussed a topic which is about spiritual decline. Isang karanasan o challenge na kinakaharap I suppose lahat ng simbahan ng ating Panginoon, not just all over the Philippines, but all over the world, ay somewhat so possible makaranas po o magkaroon ng ganito pong kalalagayan sa buhay bilang Kristiyano. Ang siya ay mag-decline, humina, mag-waver, maging limitado, at mag-fail sa kanyang relationship with God, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, bunga ng kanyang espiritual na paghina
unfaithfulness, o inadequacies in life. So, I've shared with you two causes, particular sin, na ugat ng pagkakaroon ng spiritual decline. And number one is unbelief. Number two is unfaithfulness, yung dalawang U. Remember that, mga kapatid? So today, I'll be sharing with you another challenge para makaya natin, mga kapatid, na sugbain ang mga iba't ibang klaseng hamon na kinakaharap natin from time to time. Especially today, in this area, in this new spiritual Jerusalem na pinagdalan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And that is, for you and me, for the people of God, not to be unconcerned. Pakisabi nga po natin, unconcerned. Ang ibig sabihin ng unconcerned ay yung pagiging hindi involved, not having any part or interest, pagkakaroon ng apathy, o pagiging complacent or uninterested. So sa Church of Corinth, mga kapatid, ito ang isa sa mga kalagayan po nila. Marami sa kanila unconcerned. Walang interest, hindi nag-i-involve sa gawain o kalooban ng Diyos, utos ng Diyos. At hindi nagpapakita ng concern sa iba, uninterested. At yun po ay somewhat naghahatid ng pula o question sa kanila pong profession of faith. Sa kanilang ipinamamarali na pagiging tapat sa Diyos, pagiging lingkod ng Diyos, pagiging anak ng Diyos, pagiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. So the topic, i-share ko po sa inyo, ay pinamagatan ko po na unconcerned for others. What are the three related truths about being unconcerned for others? Una po ay division. Yan po yung ating makikita sa verse 18. Malinaw po doon na sinabi. In English, if I may read, sabi po doon, in the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you. Mayroon pong pagkakabahabahagi, pagpapangkat-pangkat. So ang simbahan sa Corinto po ay naging parang secular na iglesia. Nowadays, marami pong ganyan na samahan, grupo, religion na masasabing parang worldly or secular na. Dahil nga hindi na siya kagaya ng unang iglesia in Bible times, in the New Testament times, na sila ay meron pong unity, sila po ay nagkakaisa in mind, in heart, in faith, at meron silang iisa lang na Panginoon. Pero sa panahon na to, they were acting like a secular church, divided over politics, may politika sa loob ng simbahan, at may pagpapangkat-pangkat. Iba ang grupo o samahan ng mga influential, yung mga may magandang kalagayan sa buhay, merong mga valuable na ari-arian, mayayaman, prominent. So sila yung isa sa mga grupo na nagsisilbing hindi magandang example sa iglesia dahil sa kanila pong status, sa kanilang even racial na identity, angkan o pamilya o kinabibilangang lahi, yun ay dahilan para sila po ay maggrupo-grupo, sila-sila lang, at ang tawag nga dyan in our modern time ay clique group. Pakisabi nga po natin, clique group. Yung
kayo-kayo lang na may pare-parehong interest, pare-parehong kalagayan, pare-parehong concern, pare-parehong ministry, pare-parehong mga kaisipan ang nagsasama-sama. Naggugrupo-grupo. Nagkikita-kita palagi, even inside the Church of God. And there was no more love na naipapadama sa iba ang bawat isa because of division. Dahil nga yung mayayaman hindi na nakikihalubilo sa mga mahihirap. Yung mga workers hindi na nakikihalubilo sa mga kabataan. Yung kabataan hindi nakikihalubilo, hindi nakikisalo, hindi nakikipag-fellowship sa mga matatanda. Wala nang fellowship to one another na nangyayari po sa kanilang kalagitnaan during this time. At yan po ay tanda ng kawalan na ng pag-ibig sa bawat isa. Ang tawag po nila sa kanila pong so common na customaring pagsasalo-salo, especially every time na magkita po sila, ay agape feast or love feast. Yan po yung ang climax ay Lord's Supper na inaalala nila ang kamatayan, sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus. And that is intended for edification, para ang bawat isa ay lumago, tumatag, hindi lamang po makapagbulay, makapag-celebrate ng historical facts about what the Lord Jesus Christ did on the cross for all people, kundi makapag-participate po ang mga mananampalataya sa spiritual realities na nagaganap at pwedeng maranasan ng mga mananampalatayang nagpapartake, nagiging bahagi ng love feast or agape feast or Lord's Supper during their time. So sa ating panahon, ang ginagawa po natin dyan ay pag-aalaala talaga sa ginawa ng Panginoon more than 2,000 years ago. Yung, di ba, yung tinapay ay nagsisimbolize sa katawan ni Kristo, yung inumin ay sa banal na dugo ng Panginoon. Pero ang nangyari sa kanila pong kalagitnaan is that sila po ay parang nagse-celebrate lang, nag-aalaala na lang ng isang history in the past pertaining to the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross, His death. Pero ang nais ng Panginoon in their midst, even in our midst, as we partake Holy Communion, as we drink and eat the literal bread and element, is that we experience spiritual realities. Kasi nowadays, mga kapatid, parang inaalala lang yon as past, as history, as pangyayari, pero yung spiritual na karanasan brought about by that remembering of the Lord's sacrifice on the cross ay hindi po nila nararanasan. Para bang sila ay kapag ka nagkukumunyo, nagkakainan, nagsasalo-salo, nagpipira-piraso ng tinapay, para bang nakaharap sila sa isang monumento. Because it became just a remembering of a historical fact. At hindi na po nila nararanasan ang spiritual realities. Na kung saan, in the spirit, supposedly, maranasan nila ang makasamba sa Diyos, tagapagligtas, na buhay. Kamakailan po, noong Huwebes, a lot of people ay dumalaw sa puntod ng yumaong Ninoy Aquino. Sino po ang dumalaw? Kung hindi man nakita natin, sinelebrate nila ang pangyayari niya, history. Di po ba? Ang buhay ni Ninoy, pinaslang siya, naging bayani siya. Ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga followers, sa kanya ay naniniwala, kaibigan, mga kababayan ay pumunta sa kanyang puntod, sa kanyang mga monumento, sa kanyang mga rebulto ay nagpugay, nag-celebrate. That is history.
So tayo po mga kapatid, gaya nila, hindi dapat na ang mga taga-Korinto ay nagsiselebrate lang ng isang pangyayari in the past, in the life of the Lord. Kundi maranasan nila ang spiritual reality that as they gather with one another, sila ay makasamba sa pamamagitan ng pagpipira-piraso ng tinapay, pagkukumunyon, pagsasalo-salo, pag-inom sa saro, makaranas sila ng spiritual reality, and that is be able to worship God who is living, who is a spirit in their midst, in their lives. So yun po ang nawala sa kanila. Kaya mga kapatid, itong darating na Lunes, I'm sure marami na naman ang kikilala sa mga yumaong bayani naman. Sino po dito may kamag-anak na bayani? Na si Joseph, meron. Joke lang. Di ba? Siguro, wala ba? Okay. Siguro, kakilala ang pangalan ay bayani. Pwede, no? Dahil National Heroes Day po sa Monday, ganyan po ang mangyayari. Most people will really commemorate. They will remember those heroes. Mga kamag-anak nga siguro nila yan, kakilala o hinahangaan. Pero that's just a remembering of a fact, history. But they will never ever experience spiritual reality having those people that have died na as if parang nasa harapan nila, nasa tabi nila, o nasa puso nila, o kasama nila. Dahil nananatiling buhay. Sila ay yumao na, patay na. Unlike the Lord Jesus Christ, who is living. Are you with me? Buhay, 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 kailanpaman. At nananahan sa puso at buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, it's so important that sa ating pagtitipon, especially kung tayo po ay may komunyon, maglo-Lord Supper, and even when we are gathered para magsalo-salo, di po ba? Ang ganda na hindi lang tayo nagko-commemorate ng kapanganakan, ng wedding anniversary, ng okasyon, bunga ng na dahilan ng pagkakaroon ng pagtitreat, pagpapakain, birthday treat, di ba? Malimit tayong magkaroon ng kainan. Are you with me? Di ba? Pero sa Corinth, mga kapatid, sila po ay nagbabahabahagi. Iba-iba. Hindi nagsasalo-salo ang bawat isa. Nagpapangkat-pangkat. Pero of course, the church should be in fellowship, in harmonious relationship, at wala dapat barrier, walang pagtatangi, at higit sa lahat, nagpapakita ng malasakit, pagmamahal sa bawat isa, ang bawat isa. The church should be caring for the need of one another. Especially sa mga kilala natin, alam natin na may mga pangangailangan, anuman yon, ang pangangailangan naman, hindi lang finances. Are you with me? Diba? Maraming pwedeng maging pangangailangan ang mga anak ng Diyos, ang believer. And the church, you and me, all of us should be a caring church. Addressing the need of the people of God, the church of God. In fact, we should be caring not just for the need of the people of God in this church, in the four corner of our church, in our homes, kung saang lugar o kanino mga tao tayo connected o may malasakit. Even so, sa mga lost, sa mga unbelieving, sa mga wala pa na relasyon sa Panginoon, the church should be caring. Hindi man sa kanilang makakain, sa kanilang kinakailangang mapagkukunan na ikabubuhay, kundi sa kung ano meron tayo, gaya ng daladala nating mabuting balita, mabuting mensahe, na ang pangunahing ina-address, ang pinaka-importante at pangunahing pangangailangan ng tao, and that is kaligtasan ng kaluluwa. At nasa atin po mga kamay bilang mga anak ng Diyos, Iglesia ng Panginoon, ang pagmamalasakit
na pwede nating i-share sa kanila at ang resulta ay ang pagkakaroon nila ng relasyon sa Panginoon, pagkakilala sa Panginoon, pagkakaroon ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. So yan po yung una na related truth about being unconcerned for others sa iglesia, sa harvest field ng Panginoon, sa ibang mga mananampalataya, sa ibang churches, and in many areas ay importante po ang pagkakaroon ng concern, malasakit, pagmamahal, pagpapahalaga, pagkikare, pagtulong. Ang pangalawa po is disunity. Ito po yung second na related truth about being unconcerned. Kaya merong mga walang paki, walang malasakit, hindi makapagpakita ng pagmamahal, pagtulong, pagkikare, pag-i-involve o interest because they were disunited. Kasi sa verse 19 hanggang 26, isa lang po yung kinuha ko kasi masyadong mahaba. No doubt, sabi po ni Apostle Paul, there have to be differences among you to show which of you have God's approval. So sila po ay merong pagkakaiba-iba, pagtingin kakaiba sa kanilang mga sarili-sarili. Marami sa kanila, may grupo, o marami sa kanila nagsasabing, kami ay katanggap-tanggap kay Lord, kami ay kalugod-lugod, kami ay mabuti ang kalagayan, kami ay magandang standing before God, as if walang pagkukulang. Hindi na na-examine ng mga taga-Korinto ang kanilang sariling kalagayan. Sa iba, nakikita nila. Gaya nga sabi, may mga taga-Korinto ang sa halip na sarili ang tignan, i-gauge, i-examine, yung katabi, yung mga kapatiran, yung iba, ang kanilang chine-check para silang naging mga secret agent pag nagkikita-kita sila. Na ang mata, ayan, tumitingin, miikot, ang isip, naglalaro, at ang puso, nagmamalaki, at nagsasabing, iba ako, kami ay okay, at kayo ay hindi, kayo ay mahirap lang, kayo ay mahina, kayo ay hindi karapat-dapat, at kami ay tapat at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya merong pagkakaiba-iba, may pagkakabahabahagi, kaya may disunity. Lalo na makikita natin ang disunity in their midst, mga kapatid, kapag ka sila po ay merong pagsasalo-salo. Na ang climax ay Lord's Supper. Pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon sa krus. Dahil, ang sabi po sa ating passage, if we're going to continue our reading from verse 20 up to 26, sinabi po dyan na meron po sa kanila ang busog na, pero yung iba, gutom pa o hindi pa nakakakain. At yung iba, lasing na nga, na supposedly dapat yung inuming alak o ubas ay bahagi ng common meal nila. Tinapay o kaya ay karne at ang inumin nila ay alak. Yan po yung common. Hindi po yan nawawala. Kumbaga sa atin siguro kape at pandesal o kaya pag kumain merong dessert na saging, hindi nawawala. May soft drinks. So, kaya yung iba, busog na, yung iba, hindi pa nakakakain o gutom pa o nade-deprive, hindi makakain ng gusto niya at yung iba, hindi lang sumyat para may pantulak sa kanya kinain, kundi lasing. Lasing sa red wine. So, tayo po, naggaganyan din po tayo, di ba? Hindi lang tayo nag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus. When we partake the Holy Communion elements, nagkakainan din tayo yung madalas, di ba? Pero, di ba, ayaw natin na pag tayo nagkainan, merong hindi makakain. Amen? Sino po nakaranas na niyan sa ating kainan? Yung hindi ka nakakain. Buti na lang, wala. Kasi lagot yung mga taga-silbi, ano?
May nalilimutan pala. Kaya nga minsan, pagka nagkakainan tayo, ay, si ano nabigyan mo na? Yan. Tumutulong po ako kasi we do not want na merong hindi mabigyan, masilbihan, hindi makakain, magutom. Okay? Because we never know. Baka merong mga, minsan, baka hindi natin, naligtaan lang naman. Sadya man o hindi, baka hindi na nagsimba dahil sa experience na yon. Oh, parang sinadyang hindi ako bigyan eh. Hindi na ako babalik. Di ba? O kaya ay yung nabigyan ay maayos ang bigay sa iba pagdating sa kanya, no? Karampot na lang. Yan. Hindi tuloy siya nakabusog, nakakain. We do not know, mga kapatid. Pero ito po ang nangyayari sa Corinto during that time. Na yung dala nilang mga pagkain, yung pot bless. By the way, hindi natin tinatawag na potluck. Yung kainan natin, dala-dala ng pagkain. Ano? Kasi we don't believe in luck. In the Bible, you can never find that word na luck. Swerte. Walang word na swerte sa Bible. Blessing, meron. To be blessed, meron. Kaya tawag natin, pot bless. Pag nagdala tayong pagkain, di ba? Yung mga nagbe-birthday, nagwe-wedding anniversary, nagdadala ng pagkain. Pagka meron tayong occasion, nagdadala ng pagkain sa iba. Pero sa Corinto, yung dala nila, sila rin ang kumakain. At hindi nila naibabahagi sa iba, pagkain na yun. At sila rin, ang magkakasama, sila lang. Yung grupo ng mayayaman, grupo ng mga influential, grupo ng mga medyo prominent, grupo ng mga leaders lang. May pagkakabahabahagi, may kanya-kanya. At yun ang dahilan kung ba't may disunity. Kaya marami pong mga Christian in their midst ang deprived. Kasi marami pong mga mananampalataya na yun lang yung panahon na sila po ay makakakain ng maganda-ganda pag may Lord's Supper po sila. Meron silang love feast or agape feast. Pero dahil nga po may division, may disunity, wala nang concern ang mga mananampalataya sa bawat isa, wala nang pagmamahal sa bawat isa, walang pagpapahalaga, kaya meron pong mga nagugutom, hindi makakain, hindi po naasikaso. May mga pangangailangan ng simbahan na hindi po namimit ng bawat isa. Hindi nagkakatulungan. So they were disunited. Ang unity ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakakilala ng mga mananampalataya kay Kristo, doon po maaring magkaroon ng tunay na unity sa pamamagitan ni Kristo. Nakaangkla kay Kristo ang tunay na pagkakaisa. With one God, one Spirit, there can be one soul and one mind. Are you with me? So true unity is really anchored in Christ. And ang supper, mga kapatid, pag-aalaala kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagpipira-piraso ng tinapay, ay nagdadala sa mga mananampalataya para maging united. Saan sila dapat na maging united? Saan tayo maaaring maging united? In 4 ways. Una po, sa pag-aalaala kay Kristo. Yan po ang sabi ni Pablo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa Panginoon. Yung tagubili ni Kristo sa mga alagad niya sa the night before siya i-betray, arestuhin. At personal po yan na itinuro ng Panginoon Kristo kay Apostol Pablo. Kasi hindi po apostol si Pablo. Hindi po siya kasama sa 12 alagad ni Lord nung gabi na ang Panginoong Kristo ay mag-officiate ng Lord's Supper. Kaya sabi ni Pablo, itinuro niya sa mga mananampalatay, sa mga iglesia, sa mga taga-Korinto, na alalahanin ang Panginoong Kristo. So ang pag-aalaala sa Panginoong Kristo ay yung kanyang ginawa in the past, looking back, and of course, looking ahead sa kanyang muling pagbabalik. Na tayo, meron pong kahandaan. Hindi lamang sa kanya pong mga ginawa, itinuro, itinagubilin nung siya'y narito, kahit nung wala na siya, nag-iwan siya ng mga mandate, mga utos,
man din ay sa kanyang muling pagbabalik, it's so important that the people of God, the Church of God, ay prepared. The Corinthian church ay hindi po prepared in heart, in their gatherings, in their minds, in unity, hindi po sila prepared. They were disunited. Pangalawa ay ang pagre-renew ng covenant. Ito po ay paraan, mga kapatid, para ang supper, pag-celebrate natin sa kamatayan ng Panginoon, ay maging united ang bawat isa. Makapag-unite ang bawat isa. Magkaroon ng pakikiisa ang bawat isa. Walang iba kundi yung pagre-renew natin ang ating covenant commitment sa ating Panginoon. Di po ba? Hindi lamang importante na tayo po ay prepared in heart, nagkumpisal, nagsisi, may pananampalatayang totoo sa Panginoon, kundi we are committed na yung ating vow sa Panginoon, commitment sa Panginoon, yung ating desire, willingness na sumunod, tumalima sa kalooban ng Panginoon, ma-renew natin. Dati nating ginagawa pero ngayon hindi na, we need to renew our covenant with the Lord. Dati nating ministry, napabayaan natin, hindi na natin inasikaso, hindi na natin siya ipinaglaban. So, we need to renew that commitment, covenant, calling ng Diyos sa ating mga buhay. Mga gawain, kaisipan, lifestyle, habit na dati hindi naman natin ginagawa, nagagawa na natin ngayon. In contrary sa kalooban ng Diyos, we really need renewal. It's so important that we don't just confess our sins to God. Hindi sapat na inaamin natin sa Diyos ang atin pong mga pagkukulang in life. Kundi, it's so important, kailangan nating hukuman, i-judge ang ating mga pagkakamali. More so, talikuran ang ating mga kasalanan. So renewal in our covenant is so important. Proclaiming Christ's death. Ito po yung pinahayag natin, mga kapatid, last Thursday. Lumabas po tayo dyan. At ibinahagi po natin ang sakripisyo ni Kristo sa krus sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Harinawa, patuloy po ito na maging passion ng atin pong simbahan. Ma-intensify natin ang ating ministry, emphasis on this area. Because this is Great Commission, ang pagpo-proclaim sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang mabuting balita, sa kanyang salita na nagliligtas, sa ating Panginoong Kristo, lalo na yung kanyang kamatayan na nakapagliligtas, nakapagbabayad ng kasalanan ng tao. Alam niyo po, ang buhay ni Kristo hindi po nakakapagligtas. Ang mga teachings ni Jesus Christ hindi po nakakapagligtas ng kaluluwa. Really, Pastor? Bago yan Hindi po. Because ang nakakapagligtas, mga kapatid, catch this, ay ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kanino ba niya inalay ang kanyang buhay sa krus? Para kanino ba siya namatay? Di ba sa mga makasalanan? For them to be able to get saved. Bakit? Kasi yung kamatayan ni Kristo ang naging kabayaran ng kasalanan ng tao, ng kasalanan mo, ng kasalanan natin. Amen po ba? Tayo naging anak ng Diyos, nakakilala sa Kanya, napatawad sa ating mga kasalanan, it's because of the death of the Lord Jesus Christ. So our salvation ay because of the death of the Lord Jesus Christ. Not because of His life na napakaganda, not because of His teaching na napakaganda. Ang nagliligtas talaga ay ang kamatayan ni Kristo. Bakit? Kasi di ba dapat tayo, ang makasalanan, ang mamamatay sa krus. Siya ang dapat mapako dun Pero si Kristo ang naging substitute natin. Amen? Kaya tayo nabuhay, napatawad, nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo because of Christ's death. Maaari ba natin palakpakan si Kristo sa kanyang gawaing ito? Pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. Ang mamatay sa krus.
para sa katubusan ng tao sa kanyang mga kasalanan, kaligtasan ng kaluluwa. So, the people of God, Corinthian brethren, you and me, modern churches in this modern time need to feed on the Lord Jesus Christ. Patuloy na lumago sa Panginoon. Remember, God said in His Word, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa Kanyang salita, tayo lalago. Sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban, tayo lalago. Sa ating pagfo-focus, pag-fix ng ating ay sa ating Panginoong Kristo, ano man ang nangyayari sa ating buhay, sa ating paligid, ay magbibigay sa atin ng spiritual growth. Ang pagsunod sa pagkukumunyon, pagdalo tuwing linggo, ang pagsasalo-salo natin, ang atin pong celebrations, ang atin pong gathering, ay makakapagbigay sa atin, sa mga mananampalataya ng spiritual growth. An opportunity to be a blessing to one another. Makapagpakita ng malasakit, pagmamahal, makatulong, maging pagpapala sa bawat isa. At yung kalakasan na yan, opportunity na yan, privilege na yan, na magagawa natin ay sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Kristo. At the Lord's table, we do not face a monument and admire it. We have fellowship with a living God. The last but not the least po, na related truth about about the unconcern ng mga tao, mananampalataya sa Korinto, somehow, possible, nangyayari, nagiging kalagayan ng mga mananampalataya in this modern time, in many churches ng ating Panginoon, aside from division and disunity, ay walang iba kundi selfishness. Pakisabi mo nga, selfishness. Kasi sa verse 27, ito pong sabi, so then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. So there was selfish division in their midst, in the church of God at Corinth. I suppose, in the church of God, this is so possible na meron po mga sarili lang iniintindi, makasarili. If I'm going to ask every one of us, wag na lang ninyong sagutin. Nung Huwebes, nag-evangelism ang church natin. Where were you? Really? Dinala mo ba ang panahon mo in that day, in that time, na meron tayo evangelism sa valid na activity and reason? Napantayan ba yan ng dahilan mo kung ba't di ka nakasama? Ang layunin ng Panginoon in our midst for us to go out. Be concerned to a lot of people out there. Maakay natin sila sa paanan ng Panginoon. Mabahagi na natin sila tungkol kay Kristo, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang kamatayan sa krus para maligtas ang kanilang kaluluwa. Or naging selfish tayo. Nagiging selfish ang mananampalataya. Church of God, people of God, even in this modern time. In the lives of the Corinthian brethren, nagkaroon po sila ng selfishness. Sarili ang inuuna. Sarili ang inintindi. Hindi ng kalooban ng Diyos. So, kaya pag sila'y nagtitipon-tipon, umaatin, sumasamba, dumadalo ng gawain, ng service, meron silang unprepared heart. Hindi handang puso. Maruming puso. May bahid ng kasalanan na puso dahil sa kanila pong pagkakabahabahagi, pag-una sa sarili, hindi nakikipag-unite, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang tamang worship, merong unworthy manner kapag sila po ay nagsasama-sama, nagsasalo-salo, nagtitipon para ganapin ang kalooban ng Panginoon. Because they were unconcerned for others. Sa mahihirap, sa ibang kapatiran, sa mga bata, sa matatanda, sa mga, even yung mga mahihirap, sa mayayaman, talagang may barrier. Hindi po harmonious, hindi mutual, hindi po bunga ng malasakit at pagmamahal sa Diyos at sa bawat isa ang kanila pong pagtitipon at pagsasama-sama. And they were disobeying God. Kaya sila po, kaya paalala ni Pablo, sino man ang nagpapartake, nagsasalo-salo, nagtitipon-tipon, gumaganap sa kalooban ng Diyos, nagpapamaraling anak ng Diyos,
na may unworthy manner. Of course, ang maging worthy before God ay hindi po possible. Dahil tayo po lahat ay limited, lahat tayo may kahinaan, lahat tayo nagkakamali. Pero ano ba talagang ibig sabihin ng unworthy manner? Na hindi dapat maging kalagayan o gawi ng isang mananampalatayang mga taga-Korinto, such as you and me. Kapag meron po tayong Lord's Supper, nagtitipon tayo, nagsasalo-salo, may activity tayo, meron tayong mga pagtitipon in this place o saan man, may gawain ng Panginoon. Worthy manner is to examine our own hearts. Kapag may gawain, kapag nandito tayo, kapag in fact, every day, mga kapatid, in every day ng ating buhay, to be worthy before God, to have a worthy manner, is that we examine ourselves. Amen? Because ang mga taga-Korinto po, they are good in examining others. Mahirap kayo. Kami. Hindi na makapasok sa grupo nila. Yung mahihina, yung mahihirap, yung walang kaya, yung walang masarap na pagkain, yung mga salat sa mga iba't ibang bagay, masarap na pagkain. And they don't examine themselves. They were selfish. At ang gusto ng Diyos, for people of God, for the Corinthian brother, even to all of us, mga kapatid, para maging worthy, hindi yung tayo ay hindi na magkamali o maging perfect, kundi yung talagang in-examine natin ating sarili. At pag nakita natin ang ating pagkukulang, ang ating kasalanan, i-judge natin yon. I-declare natin mali. Sa harapan ng Diyos, ikukumpisal, aaminin, pagsisisihan, and most of all, tatalikuran. Yan po ang hindi magawa ng mga taga-Korinto. At sa ating panahon, kapag meron po tayong ganyang karanasan at hindi po natin mahatulan, oo, kinumpisal, inamin natin, na-recognize natin, na-examine natin, na sa ating puso't buhay ang isang kasalanan, pero hindi natin hinatulan, hindi natin dinetest, hindi natin tinalikdan, hindi natin iniwasan, kinumpisal lang o inamin, pinagsisihan, pero hindi tinalikdan. In that instance, we become unworthy. It is an unworthy manner. So for us to be worthy sa ating pong pagtitipon, Lord's Supper, pagpapartake, sa ating salo-salo, sa ating celebration, sa mga gawain, when we gather, let us examine our hearts, judge it, detest it, condemn it, and most of all, talikdan. Renewal of commitment. Muling pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So approaching the Lord's Supper in an unworthy manner is acknowledging Christ's death and simultaneously harboring sin without contrition or self-examination. Kaya nga, gaya ng mga taga-Korinto, kung tayo po, mga kapatid, dumadalo sa gawain ng Panginoon kahit palagi tayong present, pero pagdating po dito, meron po tayong hindi hinatulang kasama sa ating buhay. Halimbawa, pag hindi natin inamin sa Diyos, hindi natin hinatulang sa Diyos, ako'y nagkakasala, Lord, kasi hindi po ako nakakabuo ng isang buwan na pagdalo. Hindi po ako nakaka-attend sa utos yung 6 days with toil, and on the 7th, Lord's Day, Sabbath Day, araw ng pangilin, pananambahan. If we don't judge that, mga kapatid, and turn from that sin, kahit 3 beses kang umaten, still, we have an unworthy manner before God. Are you with me? We must judge that kung tayo po ay latecomer. We must judge that sin. Na may na hindi tayo nasusunod na kalooban ng Diyos. Amen? Yung praise and worship, yung sama-samang pananalangin, yung buo na mapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon, ang pangangaral, salita ng Diyos. Tapos, pag dumalo tayo, at hindi pa rin natin yun hinukuman, inamin, most of all, itinakdang tatalikuran, itatama na natin, hindi na natin gagawin yon. In that instance, we have
an unworthy manner before God. And simultaneously, harboring sin without contrition. Parang walang pagsisisi, walang pagpapakumbaba, at parang may hindi tayo nakita sa ating mga sarili. So, sino po nakasunod sa ating acrostic topic? UFO. Ano ibig sabihin ng UFO? Unidentified flying object. Unconcern for others. Kawalan ng malasakit, affection, pagmamahal, interest, o pag-i-involve sa kalooban ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Yan po ang kalagayan ng mga taga-Korinto. Somewhat, yan po ang kinakaharap nating challenge, mga kapatid, from time to time. In this place, pinagdalan sa atin ng Panginoon. Aside from spiritual decline, this is another challenge. Ang maging unconcerned. Sa kalooban ng Diyos, sa people of God, sa bawat isa, na mapagpakitaan natin, mapagpadamahan ng pagmamahal, man din, makapag-share tayo ng kung ano ang kanilang kailangan sa pagpapala, kakayanan, ability, resources na meron ang bawat isa po sa atin. Sino po nakasunod sa acrostic proposition? Galing mo, kagawad. DDS. Major point yan. Ang tanong ko ay, sino nakasunod sa acrostic proposition? Siyempre, wala. Si May lang. Kasi nasa kanya yung outline natin, no? Okay. I'm going to tell you our things to do for today, mga kapatid. Simple lang po. Pero sa marami dito, this is somewhat great. And so sweet. PBA. Ano ibig sabihin PBA? Philippine Basketball Association. Congrats sa mga players natin. Gagaling nyo. We are proud of you. Ang ibig sabihin ng PBA, mga kapatid, una, I propose, please Christ. Paluguran natin ang Panginoon. Itanghal natin ang Panginoon sa ating buhay. Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Are you with me? God deserve our reciprocal na pananampalataya, paglilingkod, pagtanaw ng utang na loob, pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Una, nilikha niya tayo, binigyan niya tayong buhay. Sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka, hindi ka nilikhang ipis ng Diyos. Tao. Sabi mo sa katabi mo, tao ka. May nagtanong sa akin, ano anak mo? Sabi ko, of course, baby. Diba? Paano kung nilikha ka ng Diyos na daga, ipis, wala kaluluwa? And most of all, pinili ka ng Panginoon. Nakilala mo siya. Amen? Kasama mo siya. Ang Espiritu ng Diyos nagdudwell sa iyo dahil mananampalataya ka ng Panginoong Kristo. So sino ang unang dapat na paluguran? Luwalhatiin, parangalan, paligayahin, pasayahin. Are you with me? Please Christ. I-please natin ang ating Panginoon. Huwag natin siyang i-disgrace. Huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin siyang ihuli o gawing secondary. Ang Diyos, ang Panginoon Kristo at ang kanyang kalooban has to be the first and foremost top priority natin sa ating mga buhay. So we need to please Christ. Number 2, letter B, be concerned. Maging affectionate tayo, maging mapagmalasakit, maging involved, maging interesado, maging tayo po ay so willing na makapag-share. Hindi lang po may matanggap tayo from the Lord, may matanggap tayo from the church, may matanggap tayo from those people around us, from anybody else. Kundi tayo po, mga kapatid, ay makapag-share din. Alam niyo po, ang pagtitipon ng mga taga-Korinto, yung kanila pong Lord's Supper, yung kanilang customary na pagsasalo-salo, was an opportunity to thank God
to worship God, and to be a blessing to other people. Kasi pag sila nagdala ng pagkain sa church, magsasalo-salo, may pot bless kasi sila, na ang climax ay Lord's Supper, pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon, sa kanilang pagkain, ng tinapay, pag-inom sa saro, marami po ang nagiging masaya. Lahat po ay masaya, bata, matanda, lalaki, babae, mahirap, including those wealthy people, masaya. Pero eventually, hindi na po ganoon nangyari. Nag-creep in ang division, nag-creep in ang disunity, nag-creep in po ang pagiging makasarili, selfishness. So, nawala na yung concern sa Diyos at sa mga mananampalataya. The last but not the least, act in love. God loved us. Amen. Bagamat hindi tayo kaibig-ibig, hindi tayo karapat-dapat. For God so loved the world. Inibig ng Diyos ang sanlibutan. Inibig ng Diyos ang mga makasalanan. Inibig tayo ng Panginoon, bagamat hindi po tayo karapat-dapat o kaibig-ibig, because we are sinners. We are enemies of God. Are you with me? Pero namatay si Kristo para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Namatay siya para bayaran ang ating mga kasalanan. Dahilan para tayo po ay maligtas spiritually. So, that the same love, agape love, Philadelphia love, love for the saints, love for the people of God, even so, love for the lost ay napaka-importante. Remember, that's the great commission of the Lord sa atin. Humayo, mag-evangelize, mag-witness, mag-share ng gospel, ng good news about Christ, at maging edification tayo, mga kapatid. Hindi lang ng mga mananampalataya, kundi makapagpahayag tayo ng ministry, ng care, ng love ng Diyos sa atin na maipadama din po natin sa iba. Act in love. Tanong mo yung katabi mo, love mo ko? Okay. Naalala ko lang di ba si Pedro, tinanong niya ni Lord, do you really love me? 3 times. Di ba? Do you love me, Peter? Yes, Lord. Do you really love me, Peter? Of course, Lord. Love mo ba talaga ako? Oo man. Talagang. Pero maya-maya, di ba? Itinatwa niya ang Panginoon. So, allow me to share with you the last but not the least na mensahe po ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pilili, sa kanyang mga tinubos, sa bawat isa po sa atin, anak ng Diyos. Ito po, we should not be an unconcerned hypocrites, but rather loving Christians and good witnesses of God. Tayo po ay sana hindi po makaranas o hindi maging kagaya ng mga taga-Korinto, mga kapatid. Sila po thoughtless, walang malasakit, walang interest, walang involvement sa buhay ng iba, sa gawain ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, sa utos ng Panginoon. Sila po ay naging mga ipokrito. Bakit? Kasi ang tingin nila sa kanilang mga sarili, okay. Pero meron silang unprepared heart. Meron silang hindi tinatalikurang kasalanan. May hindi sila nare-recognize na kasalanan. May hindi sila hinuhukuman na kasalanan nila sa kanilang buhay. Most of all, meron silang gawaing kasalanan hindi ayon sa kalooban, ayaw ng Panginoon, patuloy nilang ginagawa. So they became hypocrites. Be reminded. We must be reminded, you and me, mga kapatid, na dapat tayo maging concerned, huwag tayo maging hypocrite na nagsasabing, okay tayo, and yet, meron tayong, kinumpisal, pinagsisihan, inamin ka, pero hindi natin hinukuman at hindi natin tinatalikdan na pagkakasala. Let us remain to be a loving people of God, loving Christian, mapagmahal na anak ng Diyos for His glory. At tayo po'y patuloy na mag-ibanghelyo, ibahagi si Kristo, patuloy nating i-proclaim ang good news, mga kapatid. Even so to those people na parang nakakatakot at hindi dapat abutin at hindi na dapat puntahan, kausapin at bigyan ng pansin. Nangangailangan po sila
ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, makasumpong ang iba ng kaligtasan ng kaluluwa. And we can be God's witnesses. Saksi, instrumento, channel ng pagpapala at pagliligtas ng Diyos sa buhay ng iba. Kung tayo po, mga kapatid, ay magiging united, kung tayo po ay hindi magiging selfish, makasarili, na kontento na lang tayo in this church, in the four corner of our church, in our homes, in our comfort zones, at hahayaan na lang natin ang gawain ng Panginoon na mahina, hindi sinusuportahan, hindi tayo nag-i-involve, hindi tayo interesado, hindi po tayo nagmamalasakit, at wala na po tayong pakialam. Meron po tayong magagawa. All of us can do something. Maaring hindi ka pwedeng makasama sa paghayo, pag-share. Pero kung meron kang resources, kung marunong ka namang mag-pray, are you with me? Ang bawat isa may kakayanan para sa gawain ng ating Panginoon. Ang lahat ay may magagawa kung tayo po ay magsasama-sama, magtutulong to, magiging united. Kung hindi po tayo magkakabahabahagi, kung tayo po mga kapatid, ay hindi magiging sarili lang ang iniintindi kundi ang ating Panginoon. First and foremost, ang kanyang kalooban masunod sa ating mga buhay. Then, we can be loving Christians, good witnesses, para sa glory ng ating pong Panginoon. Can we say amen? Let us rise up. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Amang Banal, maraming salamat po, Panginoon, for this so challenging na kapahayagan mo, Panginoon, from your word, paksa, Panginoon, na from time to time, na rinig na po namin, natutunan na namin, nagagawa namin, Panginoon, nare-realize namin. But once again, Lord, you want us to be prepared. You want us, Lord, na sa inyong muling pagbabalik, datan niyo po kami na maayos ang aming kalagayan. Hindi lamang po, Panginoon, nagkukumpisal that Jesus is Lord, kundi nararanasan ka namin, Panginoon, spiritually. For you are our God, who is a living God, whose Spirit resides and dwells in the hearts and lives of His people. Kaya, Panginoon, kami po ay nagpapahayag sa inyo ng aming po mga kasalanan, nagagawa na ipapamuhay. Inamin namin na ito'y mali. Ito'y hindi ay sa inyong kalooban. Continue, Father, to open our eyes. Continue, Father, to grant us enabling. Hindi lamang po makapagsisi, makapagkumpisal sa iyo, kundi mahatulan namin ang aming mga pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa mga kapatiran, sa inyong mga lingkod, sa aming pamilya. Even so, ang aming accountability, Lord, pananagutan sa mga tao around us, outside this place, this church, outside, around our homes, our neighborhood, our community. Mga taong kahit na malayo sa amin, Lord, as your people, may pananagutan kami sa kanila. And you want us, Lord, not just to be prepared, not just to be willing, but who are able sundin ang inyong pong kalooban sa amin po mga puso't buhay, man din sa utos po ninyo na nais mong gawin namin para sa iba. Hindi lang para sa mga kapatiran, sa mga mahal sa buhay, kundi sa mga hindi mananampalataya, nangangailangan ng inyong pag-ibig, madama, maramdaman, makita, sa pamamagitan ng inyong pong pagbabayubay ng inyong pong katawan sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng pagtitigis po ninyo ng inyong precious blood sa ikaliligtas ng kaluluwa, ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao. Panginoon, bless us, continue to mold us, continue to cleanse us and empower us. Continue, Father, to grant us enabling, not just to know your will, but be able to do your will
in every area ng aming buhay. All alone for your glory, our Most High God. Lahat ng ito, Panginoon, samot dalangin po namin na may pagpapasalamat, pagpupuri, pagdakil at pagluwalhati sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And we say, Amen. Glory, glory, glory to our Most High